lang, tita, isipin ko muna. Nagpadala na ng script, draft 1, draft 2. Ayoko basahin. RM ko pa nagbasa ng script. Okay. Explain mo nga sa akin, hindi ko talaga matanggap eh. Bakit? Ba't ako? Okay. So parang nung kinuwento ng RM, hindi ko binasa, no? Nung kinuwento ng RM ko, parang hindi maganda, okay siya, ganyan. Ikaw na ikaw. Oh. Yung parang ganun. Tapos, Ikaw na ikaw? Ano ibig sabihin? Ignorante, walang alam, walang malay, inosente. Bata. Yun, inosente sa mundo, Okay. ganyan. Ayun siya, si Ate Maki. Oo, ang sinabi ng pizza. Siya nagbabasa kasi eh. Okay. Tapos nun, Ate Chris na, pumasok na si Ate Chris. Okay. Tapos, Kimi, ganyan. Sabi ko, oo nga ate, no, ang dami niyo pinarealize sa akin. Okay, sige, magsimula na tayo. Kailan ba? Bukas! Bukas na ba ito? O sige, tara na. Story ko na kasi yung Yes, susunod. oo. So, Nung ano kasi, di ba, PJ, we didn't have anyone else in, we didn't have anyone else in mind for the Ina character, kundi siya. Oh, Tapos so binubuo yung cast, tapos nung kinabukasan, kausap din namin si Chris. Tapos sinasabi namin, di ba si Kimi yung yung Ina? So talagang Chris, Kim. Yung talagang, ito yung role ni Chris, ito, role ni Kim. Parang sila yung talagang tailor-made, parang gano'n. Oo, kasi di ba si Chris, matagal na itong pinaglalaroan talaga itong konsepto na to ni Direk Chito. Actually, mga mahigit sa dekada na. Tapos nung ito na, the past few years, parang binubuo na talaga. Tapos si Chris yung unang kinausap ni Direk Chito. Years ago pa. Tapos nung ito na talagang, ito, greenlit na talaga siya. Sino yung Ina? Kasi critical talaga yung kwento. Kasi tawag dito, siya yung nagpapagalaw dun sa siya yung nagpapagalaw dun sa kwento yung Ina character And how, siya yung parang butterfly effect. Siya yung magka-cause ng dun sa apat. Parang gano'n. Siya kasi yung bagong salta. Siya yung bagong salta dun sa mundo. Parang gano'n. So, kaya, tapos sino ba yung pwede, yung bagay, yung nararapat, gano'n. Tapos, Till, Kim Chu. okay. So, parang No one journey. else. Oo. Yun. Okay. Thank you so much. Here we go. Hello? More questions? Ano to? One-on-one ko na lang with Kim? Siya, ayan si Kuya. Go ahead. Here's the mic. Dito, pinapanood lang na Tito Man. Hi, Kim. Hello. What do you think drives younger women to become mistresses, aside from the financial aspect? Kasi tulad nung sa role ni Isa, na she's also a very sort of powerful, ambitious woman. So, why do they settle to become like second best? Dahil siguro na-in love. Na-in love, yun lang naman yung problema ng mga nagiging number 2 eh. It's just kung money or yung love. Pero sa amin, it's love. Sa amin, yung na-in love kami, wala eh. Parang nasa kanya yung hinahanap namin eh, sa maling tao nga lang. So yun. Yeah. I think pagdating sa love, no further explanation required. Oo, wala talaga kasi hindi mo matuturuan yan eh. Feelings yan. But let's say, for example, for like parents like me who, I have 3 daughters. Ay, naku, So they are all nakingatan legal sila. age. Kailangan mo to i-watch. So like, Good ang yung 3 daughters. like what